Ang Pilipinas na dating sick man of Asia, itinuturing na ngayong next Asian miracle ng ilang negosyanteng nakilahok sa 23rd World Economic Forum on East Asia. Nakikita raw kasing pinakamabilis ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas kumpara sa ibang bansa sa Southeast Asia ngayong 2014. Pero gaya ng mga dating batikos sa Administrasyong Aquino, malaking hamon pa rin kung paano mapapanatili ang magandang takbo ng ating ekonomiya at kung paano mararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino ang pag-asenso. Live mula sa Makati City may report si Pia Arcangel. Joseph Cara, sa pagtatapos ng unang araw ng World Economic Forum on East Asia 2014 ay sumentro ang karamihan sa mga usapin sa ekonomiya, hindi lamang ng ating bansa kundi pati na rin ng iba pang bansa sa rehiyong East Asia. At isa nga sa mga napag-usapan ay kung paano mapapalaganap at mapapalago lalo ang ekonomiya ng ating bansa. Sumentro sa usaping pang-ekonomiya ang halos lahat ng diskusyon sa pagsisimula ng World Economic Forum ngayong araw. Maging sa talumpati na 4 na state leaders, sina Pangulong Noynoy Aquino, Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono, Myanmar Vice President Un Nhan Thun, Vietnamese Prime Minister Nguyen Tan Dung. Sa talumpati ni Pangulo Aquino, inisa-isa niya ang mga hakbang na ginagawa raw ng ating gobyerno para masigurong maramdaman ng mga mamamayang Pilipino ang pag-unlad ng ating bansa. Sabi pa niya, patuloy ang pagsugpo ng kanyang administrasyon sa katiwalian para matiyak na ang pera ng gobyerno mapapakinabangan talaga ng taong bayan. Our efforts were not limited to those in the highest positions. We want to institute integrity throughout the bureaucracy. Ibinida rin niya ang pagganda ng ekonomiya ng Pilipinas. Noong isang taon, lumago ng 7.2% ang ating ekonomiya. Para sa 2014, inaasang mahihigitan pa raw ang 6.5% growth rate. Kaya ang dating tinaguri ang sick man of Asia, ngayon itinuturing ng next Asian miracle ng ilang business leaders sa loob at labas ng bansa. Mukhang ang ekonomiya ng Pilipinas daw ang magiging strongest performing economy sa Southeast Asia ngayong taon. Last year, GDP growth surpassed 7% despite the terrible damage inflicted by Typhoon Haiyan. Pero tulad ng dati ng batiko sa Administrasyong Aquino, ang paglago ng ekonomiya hindi naman daw nararamdaman ng malaking bahagi ng ating populasyon. Everyone must create wealth in this country, but we need to make sure that once we create wealth, we don't leave people behind us. Sa paghahanap ng next Asian miracle, madalas nababanggit ang bansang Pilipinas dahil sa magandang pagpapakita ng ekonomiya nito sa mga nakalipas na taon. Pero babala ng ilan, ang totoong kaunlaran kailangang mapanatili sa loob ng mas mahabang panahon. Kampanya namang sinabi ni Aquino sa harap ng madumalo sa forum na tinitiyak ng gobyernong napapakinabangan ng mga Pilipino ang kaunlaran. Bukod sa ekonomiya, tinalakay din sa World Economic Forum ang security at political stability ng mga bansa gaya ng sigalot sa West Philippine Sea. Pinag-iisipan na raw ng Vietnam ang pagdulog sa International Tribunal for the Law of the Sea para maresolba ang pag-aagawan nila ng teritoryo ng China. Ang Pilipinas handa raw tumulong dito. Nauna nang dumulog sa tribunal ang ating bansa sa kabila ng pagtutol ng China. Pag may mga tanong sila kung paano ginawa, I think it would not be remote for us to say that if they ask for assistance how we did it, I think we can share some of the things that we've done. Sa kabila ng tensyon sa agawan ng teritoryo, tuloy pa rin naman daw ang palitan ng kalakalan ng Pilipinas at China. We cannot be distracted with one issue. Gayunman, marami ang naniniwalang mas mainam kung mag-uusap ang China at ang ating bansa para matundukan ang issue sa mapayapang paraan. We don't take stands, but I appeal on behalf of the World Economic Forum to all parties to revert to discussions and dialogue to resolve the situation. Samantala, Joseph, bukas ay magtatapos na ang usapin dito sa World Economic Forum on East Asia at ilan sa mga itinakdang topics for discussion bukas ay ang climate change pati na rin ang pananatili ng paglago ng ating ekonomiya at development for sustainable growth, particular na rin sa mga health system at ilan sa mga inaasahang dadalo bukas sa WEF mula sa hanay ng gobyerno, sina Secretary Ging Deles at Secretary Dinky Soliman, pati na rin si BIR Commissioner Kim Henares. Joseph? Pia, kung titingnan natin yung numbers, talagang baka walang question na maybe may nangyayari sa ating ekonomiya. 7.2% na growth, tapos yung investment grade, upgrade natin. Pero ang pagtatanungin mo yung ordinaryong Pilipino, parang hindi nila nararamdaman. Ano ba yung sabi ng gobyerno na gagawin nila para yung mga ordinaryong mamamayan natin medyo makapakinabang man lamang
doon sa pag-unlad ng ating ekonomiya? Actually, Joseph, isa nga yun no, sa mga ipinuntok kanina ni Cherry Atiliano. Siya yung co-founder ng Gawad Kalinga Farms for Agricul. No? At ang sabi nga niya, pag kinausap mo no, yung mga magsasaka at yung ibang mga manggagawa, ay sasabihin nila na hindi nila nadarama yung pag-unlad ng ating ekonomiya. Pero ang naging tugon dito ni Tourism Secretary Ramon Jimenez, na isa sa mga panauhin kanina doon sa unang forum na The Philippines as the Next Asian Miracle. Ang sabi niya dito ay hindi naman talaga agad-agad na magkakaroon ng trickle-down effect. At yung tugon rin dito no, nung ilan sa mga foreign panelists ay para rin magkaroon ng totoong trickle-down effect at maramdaman no, ng iba pang tao yung epekto nitong kaunlaran, kailangan daw ng dagdag na reforma sa sistema ng ating gobyerno dahil sabi nga nila isa sa mga talagang pinaka-kinakalaban no, ng mga negosyante or isa sa mga kinakaharap nilang problema ay ang bureaucracy dahil yung epekto no, or yung totoong change or totoong economic growth minsan nahahadlangan nito dahil kung sa halip na halimbawa 5 araw ay magawa or matapos ng isang proyekto, natatagalan ito kaya't hindi na talaga nararamdaman ng ordinaryong mamamayan. Joseph. Pia, dun sa forum na inatanan mo, yung unang-una, no, sinasabi nila na Pilipinas ay Asian Miracle. Bakit nila nasasabi ito at ano yung mga indicator kung bakit tayo tinatawag na ganyan? Dati kasi Asia's sick man, no? Unang-una dyan, Joseph, yung nabanggit mo, no, yung ating growth rate which was at 7%. Tapos this year, they're expecting it to surpass 6.5%, which should be the strongest for the Southeast Asian economy. Plus, of course, yung credit ratings ng Standard & Poor's kung saan itinaas nila yung ating credit rating. Kaya naman, mas hinihikayat na raw ang mga namumuhunan dito. Pero, isa rin no, sa mga nabanggit, halimbawa ng mga kinatawan no, ng INSEAD or yung Distinguished Fellow from Singapore na si Kevin Lu, isa sa mga nabanggit niya ay yung good governance at nabanggit rin ito ng mga kinatawan mula sa Malaysia dahil nila hindi naman magkakaroon ng magandang ekonomiya kung ang pagpapalakad daw sa gobyerno ay hindi rin naiayos. Pero paglilinaw rin nila ay hindi ito nangangahulugan no, na tapos na yung problema ng Pilipinas dahil sabi nga nila ang totoong hamon ngayon ay kung mapapanatili ng ating gobyerno ang maayos na pamamalakad. Lalo na sa gitna ng mga batikos ng ilang sektor na wala naman silang nararamdamang epekto ng kaunlaran ng ekonomiya. Joseph? Iya, dun sa session din, guest dyan itong si DOT Secretary, Tourism Secretary Mon Jimenez. No? Ano ba yung nabanggit niya na, kasi ang sinabi na Pangulo kanina dun sa kanyang speech na parang yung tourism ay isa sa mga industriya na pwede nilang paunlarin at pwedeng makinabang direkta yung ating mga mamamayan. Kasi kahit wala ka siguro masyadong pinag-aralan, pwede kang magtrabaho doon sa mga industriya na yan, no? Yung si Secretary Jimenez, paano niya nakikita yung tourism as a driver of growth ng Pilipinas? Actually, Joseph, bago pa nabanggit ng Pangulo ang bahaging yan no, ng kanyang talumpati, no, yung the promise of tourism in the country, kanina umaga ay pinag-usapan na ito ni Secretary Jimenez at sabi nga niya na hindi mo matatanggal o maiaalis sa Pilipinas isang archipelago with a showcase of 7,107 islands na ang turismo ay may malaking potensyal at ito rin yung nabanggit ng kanyang mga co-panelists kanina. So ang sabi niya, isa sa mga naidudulot nito no, ay ang dagdag na trabaho. Halimbawa, sabi niya, years ago you would never have heard of an underground river boatman as a job. Pero ngayon, nagkalat na yung mga underground river boatmen at isa na itong pangkaraniwang trabaho at dagdag employment ito para sa ating mga kababayan at nakakatulong no, para sila rin maramdaman nila yung pag-unlad ng ating ekonomiya. At mabanggit ko lang din no, Joseph, na isa rin sa mga sinabi kanina ni Secretary Jimenez ay mahaba itong proseso ng pag-unlad. Kung ang iba sinasabi nila nakagulat or nakakasurpresa or tila ba milagro yung pag-unlad ng Pilipinas, ang sabi niya, it's not really a miracle if you think about it because there's a logical explanation behind it. At yun nga ang isa sa mga ibinibida ng ating gobyerno ngayon, Joseph. Alright, maraming salamat and I'll see you tomorrow, PR Arcangel.